Hi guys, today's video ituturo ko sa inyo kung paano ba kumuha ng tourist visa papuntang Japan, especially do sa mga solo traveler or together with their family na gusto mag-apply. And ituturo ko din sa inyo kung anong mga kailangan at anong mga dapat natin gawin. But before that guys, kung di ka pa nakakapag-subscribe, i-hit mo na yung subscribe button para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Okay guys, madami nagtatanong, ano ba dapat unahin? Visa ba o ticket? For me guys, dapat uunahin nyo talaga mag-apply muna ng visa. Kasi just in case, huwag naman sana na ma-deny ka sa visa mo, hindi sayang ang pinambili mo ng ticket. Kasi pag bumili ka kaagad at na-deny, lipad ang pera mo. Kaya guys, huwag magpapasilaw basta-basta sa mga seat sale. Siguraduhin nyo na may visa na kayo bago kayo bumili ng ticket. Okay guys, ito ang una natin kailangan. Siyempre, kailangan mo ng passport. Yung passport mo must be 6 months above before ng expiration. Then, next thing is yung application form. Pwede mo yung i-download or pwede kang manghingi sa mga accredited na agency. Tapos facial photo na 4.5 by 3.5 cm na picture. Tapos birth certificate na inissued ng PSA na hindi lalagpas ng 1 year. And don't worry do sa resibo kasi meron yung barcode sa baba, doon makikita kung kailan mo siya kinuha. Tapos kung kasal ka naman, kailangan mo rin magpasa ng marriage certificate. Kahit nahiwalay kayo, kung di naman kayo anal, kailangan mo pa rin magpasa ng marriage certificate mo. The next thing is gagawa kayo ng itinerary nyo sa Japan na be sure na ni-research nyo. Mas okay kung 5 days, 4 nights lang guys. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. The next thing is bank certificate. Mas okay guys kung at least may 6 digits siya na laman. Kasi guys, titignan nila yan kung capable ka ba talaga na mag-tour sa bansa nila. Kasi sa totoo lang, medyo mataas ang cost of living ng Japan. Kaya kailangan may laman din talaga yung pera mo sa bangko. Tapos ito ang next yung photocopy ng ITR. Ito, kung halimbawa wala kang ITR, kailangan mo magpasa ng bank certificate na may ADB sa bank certificate mo. Or kung wala naman, may pasa, pwede naman yung bank statement na manggagaling sa bangko for the last 3 months. Then much better kung gagawa ka na rin ng letter explaining kung bakit wala kang ITR. For example, online business ka lang, ganun, mas okay yun to prove kung bakit na wala kang ITR. And kung family mo kayo magtutour, pwede naman isa lang din magpasa ng ITR and bank certificate. Just be sure na gagawa lang kayo ng guarantee letter and proof of relationship ng applicant and ng guarantor. For example, mga pictures nyo from before and up to present, i-print nyo, okay na rin yon. Mas maganda, may ganun. Mas madaming picture, i-collage na lang, mas okay. Dito guys, punta na tayo ngayon sa application form. Be sure na fill upan nyo lahat to and walang blanks. For example, may hindi kayo masusulatan o wala kayo ilalagay, ang ilagay nyo is NA. And then, okay, pwede naman handwritten, pero mas okay kung maipiprint nyo through PDF ang mga nakasulat dito. And be sure na walang bura. Again, walang bura. Then lastly guys, yung isang madalas itanong, first timer namin, po pwede ba na multiple visa kaagad ang applyan? Yes guys, ang answer is yes. Pwede nyong applyan kaagad is multiple visa
Kung sa tingin nyo, pasok kayo sa criteria nila na mag-apply ng multiple visa, ay why not? Para next time, ticket na lang ang bibilin nyo. So then guys, sana nakatulong itong video tutorial kahit papano. And then kung may mga questions kayo na kaya ko naman sagutin, just comment down below. Sasagutin natin yan.